Magandang araw po sa inyo mga subscribers at ngayong araw na to magpapalipad po tayo ng drone. Susubukan po nating ipalipad ang drone hanggang doon. May bundok po kasi doon kaya susubukan natin kung kayang abutin doon. Kung hindi naman, kusa namang babalik ito. Depende na lang sa battery capacity o power ng drone natin. Ang maganda doon, may feature siya na kusa siyang babalik pag palobat na siya. Ang tawag dun sa feature na yun ay RTH o Return to Home feature. Ayun. Tara, samahan niyo ako. So konting montage lang muna tayo guys before we start our adventure. Home point updated. We are now airborne, 0.6 meter from the ground, makikita sa bottom left. Next natin na i-check kung obstacle avoidance settings. So far nakaset sa brake. This means instead of bypassing yung obstacle, pagbitaw ng joystick ay hihinto ang drone. Next is yung camera settings para makita kung tama ang exposure para hindi sabog yung kuha natin. Yung ISO set natin sa 200 dahil maulap. Next is yung shutter, leave natin on auto since wala tayong ND filter, then +3 sa exposure compensation. So recording na nga tayo guys. Makikita natin kung tama exposure sa histogram sa left, just above the navigation radar. As much as possible, we want it in the middle. Yung mga information sa bottom right, ito yung mga settings natin sa camera settings natin. So yan nga, 95% yung battery percentage natin and we have a good signal with our RC controller. Hi guys! So off we go! Let's do this. So ito ay range test. So ito guys ay kuha sa screen recording sa ating RC controller. So i-minimize natin to, ayan, para makita natin yung buong kuha natin sa drone. So off we go. Narito ngayon tayo sa probinsya. Dito wala tayong mga obstacle gaya ng wire, mataas na buildings o kabahayan. Maiiwasan ang pag-crash ng drone natin. At susubukan nga natin dito sa bandang to yung flying through obstacles. Ayan, medyo napa-stop tayo dito kasi nag-iingat tayo. Kaya naman natin gawin ang range test sa city, kaso medyo mas mataas ang height natin. Hindi natin ma-appreciate masyado kung mataas yung kuha ng drone. Medyo maulap ngayong araw na to dahil may bagyo sa northern part ng Luzon. So far okay naman, walang malakas na hangin. Ngunit iba pa rin talaga kung maaliwalas. Yung blue yung langit tapos may konting ulap. Mas maganda kuha ng landscape pag maaraw ang panahon. Ang sarap pagmasdan ng ganitong tanawin, nakaka-relax, nakakawala ng pagod. Para ka ring lumilipad kasabay ng drone mo. Nandito pala tayo sa lalawigan ng Pangasinan. Part to ng gitnang Luzon. Kaya malaking bukirin at konting bundok lang yung makikita nyo. Isa sa magandang feature ng drone natin ay cruise control. So set natin ngayon para hindi tayo mangalay. Pipindutin natin yung button sa baba habang steady yung right hand sa joystick.
This will set the speed on our cruise control. So habang naka-cruise control tayo, makokontrol pa rin natin yung left and right direction natin gamit ang left hand joystick. Pag gusto nating i-disable yung cruise control, pipindutin lang natin yung button sa ilalim ng RC controller. So gagawa ko ng shorts video paano iset yung cruise control. Kaya watch out lang kayo sa channel natin guys para sa tutorial. Breathtaking talaga ang tanawin sa probinsya, no? Andito pala tayo sa bayan ng Umingan, Pangasinan. Dito ay may tinatawag silang Mini Chocolate Hills. If search nyo siya sa Facebook, makikita nyo na sikat itong pasyalan dito sa lugar na o bayan na to. Unfortunately, hindi natin makukuhanan dahil ang tutumbukin natin ay straight line para malaman natin hanggang saan ang kayang liparin ng drone natin bago siya bumitaw at uuwi ng kusa. Ay, bumitaw at uuwi ng kusa? O kaya yung return to home na tinatawag nating feature ng drone natin. So ang RTH o Return to Home feature ng Mini 4 Pro ay malaking tulong para hindi ka iwan ng drone mo. Kunwari, nawalan ka ng signal, nasa malayo yung drone, babalik ito ng kusa. Buti pa yung drone, no? Babalik ng kusa. Si ex mo kaya. Sa halimbawa, nalobat yung RC controller mo, ma-activate yung RTH automatically. Pwede mo rin i-manual, may icon tayo sa RC controller, o kaya press and hold yung button na may H sa right side ng left joystick. Gagawa din tayo ng shorts video para sa tutorial natin guys, para mag-gets nyo yung sinasabi ko. Mukhang malayo-layo na rin ang nalakbay natin. So let's check our screen recording for the details para sa update kung kaya pa ng drone natin. So sa screen recording natin, makikita nyo 80% battery charge tayo with 14-minute time until RTH. Sa bottom left, makikita natin yung distance and height. Nasa 2,700 meters and running na tayo away from home point. This means we're hitting the 3-kilometer mark from the time na nag-take off yung drone natin. Additionally, makikita nyo rin na maganda pa rin ang exposure natin dun sa histogram natin. So enough of our monologue muna. Enjoy muna natin yung tanawin. For updates tayo, check natin ulit yung battery power sa RC screen natin. Nasa 72% with 10-minute until RTH na tayo. Kaya pa? Siyempre. Maintain natin altitude at 56 km, distance is 4 km and running na tayo with good exposure pa rin.
So at this distance, we are now near at the foot of the mountain. Return to home. So by the time na na-reach natin yung 7.2 kilometer, kung napansin nyo, kusang umikot yung drone. Dahil na-activate yung RTH due to low battery power. And eto na nga, pauwi na tayo. We're going home.
Although naka-RTH tayo, from time to time gusto natin i-check yung drone status natin. At the top, we have 44% na battery power, 13 minutes remaining. We're still running at 4 kilometer. So, we're going back now. As you can see, we are losing signal from time to time due to our height and of course, some obstacles in the back. Actually, di ko inaasahan na aabot tayo sa 7.2 kilometers. Pero syempre, matindi yung drone natin eh. DJI ba naman yan, di ba? So umabot nga tayo ng 7,262 kilometer to be exact bago nag-automatically return home yung drone natin. Sana nag-enjoy kayo guys sa munti nating paglipad sa pamamagitan ng ating DJI Mini 4 Pro. Ang nakikita nyo pong bundok sa malayo, yan po ang Sierra Madre Mountain Range.
Natakpan po siya ng ulap kasi maulap ang panahon ngayon. Landing. Kung umabot po kayo sa part ng video na to, taos puso po akong nagpapasalamat. Kung gusto nyo pa po ng ganitong mga videos, suportahan nyo po ako, subscribe to my channel, Tito Awesome. Yes, your only Tito who is awesome. Hanggang sa muli, God bless po sa inyong lahat.